PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall at ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yes po sir, gumagandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng Bagong Pilipinas. Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang Ashfall at ito pong Pyroclastic Density Current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano? Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RD na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities. Okay. Yun po yung unang ng ating mga kapulisan. Then nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nagro-road clearing po and flashing operations po ng ating mga kapulisan kasama po yung mga volunteers natin and yung mga constituent mismo ng affected na lugar. Okay. At sa ngayon po, ano-ano po yung mga security measures ang ipinatutupad ng PNP para po maiwasan itong looting at iba pang krimen sa mga iniwang kabahayan? Tuloy-tuloy po ba ang pagpapatrol ng ating mga tauhan sa mga iniwang tahanan? Yes, sir. So far, may mga tayo po nakatalaga doon na mga sa border control point po. Mayroon tayong nakadeploy doon ng mga kapulisan sa lahat sa walo po kasi yung na-declare natin na munisipyo na affected ng pag-uso ng bulkan. Okay. And doon po sa mga munisipyo na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga lalo-lalo na yung mga constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6-kilometer permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun. Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, no, wala naman po naitala na untoward incident o panluloob dun sa mga kabahayan na naiwan. Tama po? Yes po, so far wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Okay, Colonel, paano po ang coordination natin ng Albay PPO sa mga lokal na pamahalaan, sa mga LGUs, DSWD, BFP at iba pa pong ahensya upang mapabilis ang relief operations at assistance sa mga apektadong residente? So far po ang relief operations naman po kasi is talagang bumabagsak muna sa mga kanya-kanyang LGU. So ang LGU naman at ang ating mga kapulisan, katuwang po ng ibang law enforcement agencies ay naka-standby lang po tayo doon para tumulong lalo-lalo na po sa pag-distribute po ng ating mga relief goods para sa ating mga constituents para maayos po ang pagbigay maibigay natin ng maayos, orderly and yung safe yung ating mga constituents sa pag-receive ng kanilang mga ayuda. Okay. We understand na mahalaga po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kapaligiran dyan po sa Albay. Pero paano naman natin pinoprotektahan yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga tauhan, ng ating mga frontliner na nasa ground operations araw-araw? Yes po, so far po, yung ating po kasi mga kapulisan is bago naman i-deploy ay may mga briefing orientation muna tayo. So, siyempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy. Okay. Maliban po sa kanilang pagiging healthy or pagiging fit na magtrabaho, may sapat po bang protective equipment tulad ng N95 masks, goggles at iba pa pong mga gear? Yes po sir, meron po tayo. And kahit naman po dito sa atin sa regional office, sa pamumuno po ng ating regional director,
ay nagbibigay po sila ng mga protective gear, yung gas mask, yung face mask sa ating mga kapulisan. And aside po dyan, may ibinibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas mask po. Okay. And sa pagpapatuloy po ng alert status ng Mayon, may nakaabang po ba na augmentation forces at contingency measures ang Albay PPO? Kung sakali man po, wag naman sana ay lumala pa itong sitwasyon. Yes po, palagi po tayo mayroon naka-standby na mga kapulisan para if mag-worse po ang ating bulkang Mayon. And aside po dito sa amin sa Albay PPO ay nandiyan po ang regional office para mag-augment ng deployment sa atin. So naka-antatabay din po palagi ang standby yung kasurug din ng region. Colonel? Alright, mukhang naputol ang linya ni Colonel Tino. Datot, maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Provincial or Police Provincial Office.